Mga kabakoko, magluluto tayo ngayon ng chicken biryani. Subukan natin kung marunong pa tayong magluto ng chicken biryani. Kasi inaaral ko kung paano lutuin yung bigas eh. Pero nung una nagluto na ako dito sa Ireland. Titingnan natin kung magiging maayos ba yung luto nating biryani ngayong araw. Try ko muna kung magiging okay kasi kulang yung mga ingredients na gagamitin ko. Wala akong chili powder. Ito muna, ginisa ko muna yung sibuyas. Sinunog na sibuyas yan. Hindi naman yan naging ginisa. Nasunog. Pero okay naman siya. Sige lang ang halo-halo mga kabakoko. Maya-maya hahanguin ko na yan para ilagay sa isang lagayan at ma-separate yung gagamitin para sa pang-toppings at panggisa. Mahalaga yung sibuyas kasi yan ang nagpapasarap dun sa ating biryani. Try natin mamaya yung paano mong kakalabasan yan. Oops, ito na siguro. Malapit ng maluto yan. Halo-halo muna, halo-halo. Yung halo. Oh, yan na. Golden brown na. Tanggalin ko na. Baka maging uling na yan. Yan. Separate lang natin yung mga kabakoko. Katapos yan, gigisa na tayo. Ninarinate ko rin pala kagabi yung manok para maging malasa pagka nagigisa. Ayan, tatanggalin ko na yung sibuyas. Yan yung chicken biryani, kabakoko version. Bahala na gang. Tikman natin kung anong mangyayari yan mamaya. Ayan, sinulog na yan, nasunog na. Okay man lang yan. Sige, tayo maglagay ng mantika. Magulo-gulo yung video ko eh. Ayan. Lalagyan na natin siya ng mantika at butter. Ayan, butter. Yan yung tinatawag nating ayan, mantikilya. Butter. Oh, ito na. Nagkaskas nga pala ako ng turmeric yan. Yung ginger na yan. Turmeric yan eh. Tapos bawang. Halo-haloin natin yan. Ayan. Kamatis. Lalagay tayo ng kamatis dyan. Maya-maya. Gisa-gisa. Gisa-gisa lang. Ayan. Sige lang. Medyo nainip na ako sa part na yan. Kaya nilagay ko na yung dapat kong ilagay dyan eh. Ito. Nalagay na natin. Sige lang. Lagay tayo ng sibuyas. Ayan. Pangpalasa. Yan yung kamatis. Nilagay na ang kamatis. Ginisa. Gisa. At isusunod na natin dyan yung manok. Maya-maya. Hindi naman natin kailangan gisahin yung kamatis yan. Malalaga din yan. Nalagay na natin yung manok na minarinate dyan. Ayan na. Mukhang kailangan pa natin tubigan yan kasi matapang yung timpla. Yan. Sige lang, tuloy-tuloy lang ang paghalo. Tutubigan natin mamaya-maya at medyo matapang. Bubuhusan natin siya ng tubig. Pagkabuhos ng tubig, lalagayin natin ng medyo matagal-tagal yan para makuha natin yung tamang lapot para sa biryani. Yan na, magbabanto tayo ng tubig. Wala nga pala ako yan, binantuan ko na yung tubig. Wala nga pala tayong chili powder na nagamit, kaya ang ginawa ko siling labuyo. Kaya kabakoko version to eh. Siling labuyo talaga yung ginamit ko dito. Tsaka kalabansi kasi walang lemon. Yan ang gagamitin ko. Ayan, nakasok na pala yung rice. Binabad ko na sa tubig para sip-sip na siya ng tubig dyan. Mamaya-maya ay magpapakulo na tayo ng tubig para dyan sa rice. Huwag muna nating pakuloyin yung tubig kasi nga
baka malabog yung bigas natin. Kasi medyo matagal-tagal yung pagpapatuyo nitong ko na to. Magiging biryani ko natin. Masala. Yung magiging ulam ng bigas. Nilagay ko na yung kalamansi. Para kung kumukulo, dumikit yung lasa niya sa manok. Yan. Bigyan na natin siya. Tayin-tayin lang natin yan na lumapot. Kung malapot na yan, saka na natin gagawin yung bigas. Papakulo lang tayo dun mamaya ng tubig. Makikita nyo yan mamaya. Tuloy-tuloy lang yung kulo niya. Ito na. Medyo lumalapot-lapot na. Ayos-ayos na to. Ayan na. Konting patuyo na lang. Malalaman nyo yung pagka yung malapot na yung sabaw. Medyo parang malagkit na siya. Hindi pa pwede yan. Makikita natin yan pagka yung medyo malapot na. Siguro ito, yan. Yung ganyan ng tirada yan. Medyo okay na yan. Alas hindi na bumabagsak yung tubig niya. Ganyan ng perfect kasi papatungan pa natin ng bigas yan mamaya. Para yung yan ang magpapakulay sa ating kanin. Yung sauce na natitira na yan. Yan ang gagamitin natin pinaka pangkot dun sa kanin kasi hahaluin ko mamaya yan para magkulay dilaw yung bigas. Iba't iba naman kasi yung pamamaraan ng paggawa ng biryani. Yung iba pinagpapatong-patong, sa akin hindi ko na in-layer kasi ganun din lang naman. Luto na rin yung bigas eh. Iininin mo lang ng konti. Pwede mo namang iibabaw. Ilagyan ko nga pala ng konting aswete na ginisa sa ginisa sa mantika. Ay mamaya, nakita yun. Bubuhusan ko yan. Ito na yung bigas. Naglagay lang ako dito ng konting mga dahon-dahon. Tapos asin. Lagyan ko yan. Asin. Asin. Tapos mantika. Laurel. Ayan, asin. Dilipat ko nga pala sa medyo malaki-laking lagayan kasi medyo madami yung bigas ko. Baka mahilaw. Kaya dito ko inilipat. Yan. Kapag kakulo niyan, ilagay nyo na dyan yung bigas. Yan yung nababad ng kalahating oras na basmati rice. Huwag nyong papalampasin ng 6 na minuto yung pagpakulo nyo. Mula sa pagkulo niya, 6 minutes lang, tanggalin nyo na. Salain nyo na kasi yan, malulugaw mga kabakoko. Ganyan lang yung tamang pagluto ng basmati rice. 6 minutes lang sa kuluan kasi babad naman yan sa tubig. Saka natin iibabaw yan doon sa ating biryani. Ayan na. Yan na, nakikita nyo, mahaba na yung bigas. Salain na natin yan. Yan. Lagay ko na yan. Ipinatong ko na doon. Sinor ko. Ayan yung nakikita nyo na parang mantika na yan. Yan yung aswete. Ayan. Medyo luto-luto na yung bigas. Diligyan ko na rin ng foil. Para mabilis siyang maluto. Ayan. Yung sibuyas na literal. Nilagay ko sa ibabaw. Ayan. Medyo luto-luto na siya. Pero lulutuin pa. Para di siya hindi siya masyadong matigas ba. Pero tama na yung luto ng kanin. Hindi siya malambot, hindi siya matigas. Katamtaman lang. Pagkatapos niyan, pagluto na yung kanin, kasi ang ginawa ko, hinalo ko eh. Kaya kumulay. Ayan, hinalo ko siya eh. Ito na siya. Yan. Pagkahalo ko, ganyan na nangyari. Naging kulay dilaw yung kanin, parang kabsa. Pero, tinanong ko yung bayaw ko, punta kasi dito si Architect Soel. Luka akong lasa kung ayos ba. Anong sabi niya? Okay daw. Number 1. Ito din yung asawa ko. Sabi ko, kumain ka na para matikman mo. Sabi niya, mamaya, nagmamadali ka naman. Pero titikman namin to ngayon kasi matagal ko nang hindi natitikman ito eh. Tatry namin kung anong lasa talaga nitong biryani na nagawa ko. Yan. Susubukan na namin ngayon.
Habang kumakain nga pala 'tong misis ko, tinatanong ko kung ayan, ako 'yun. Parang alien. Tinatanong, ayan. Tapos na. Thank you for watching.